what's up you guys? Today magkakaroon tayo ng video na marami nagre-request, and this is the 101 Kilikili Care. All about kilikili, pampaputi ng kilikili, bigyan natin mga babae, and how to whiten kilikili. Actually, meron na akong video nito noon pa. Siguro 2.5 years ago, meron na akong video na to. So, ililink ko siya sa baba. Medyo malabo kasi yun. Talagang, alam niyo yung mga old videos ko. So, ililink ko rin siya sa baba in case you wanted to watch it. But basically, rendition to nun. Medyo parehas lang. Almost parehas lang yung video kong yun at saka video kong to. Kasi, super effective naman kasi yun, guys. Talagang well-proven by yours truly yung mga ginamit ko nun. Talagang very effective siya. And today, yun din ang i-discuss ko kasi it's very, very effective. And for those na hindi nakapanood nun, panoorin nyo to kasi talagang makakatulong to sa inyo. Number 1 is that, guys, pag naliligo kayo, try scrubbing it. I-scrub nyo siya. Kung meron kayong body scrub na may micro scrub on it, huwag yung malalaki ha. Or a micro scrub will help you get rid of the residues na meron kayo for deodorants and all that. Lahat ng bad residues maaalis niya. At the same time, it will help you whiten your underarm or ito, or ang tuhod kasama rin. Kung wala kayong body scrub, try nyo yung ginagamit nyo sa mukha like this one. I-scrub nyo sa kilikili nyo yan. It will act same as the body scrub or face scrub na meron kayo. Or kung wala man kayo lahat yan, use your facial wash, guys, on those areas na may problema kayo nangingitim, like your elbows, tuhod, at saka most especially yung kilikili natin. Gamitin nyo yan. Number 2 basic care, guys, is use kalamansi. Ang kalamansi, guys, napakabisa nilang pampaputi. Sobra. Alam mo, there was a time na pag summer dati, nung bata ako hanggang lumaki yung mga high school hanggang college, there was a time na talagang umuwi ako every summer sa probinsya namin, which is Bulan, Sorsogon. And talagang pag uwi ko dito, baneg-neg talaga ako at pinapaliguan ako ng mama ko ng kalamansi. At napakabilis na magbalik ng puti. Sobrang bilis, guys. So, this will be a very helpful for you. Pag naliligo kayo, leave it for 5. Kunyari, naligo kayo, nagsabon na kayo. Iwan nyo siya sa kilikili nyo. Iwain nyo, syempre. Kahit isa lang ganito. Kalahati sa kanan, kalahati sa kaliwa. So, i-scrub nyo lang. I-buhos nyo yung kalamansi mismo sa kilikili nyo. And then, leave it for 5 minutes bago nyo anlawan. You don't have to soap it. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan sabunin siya ulit. Ilagay nyo sa kilikili nyo, leave it for 5 minutes, hayaan nyo mababad yung kalamansi sa kilikili nyo, and then rinse it. Then afterwards, hindi nyo na kailangan siyang sabunin. And then, tsaka kayo mag-deodorant. Ganun siya ha. Reminders lang, huwag nyo gagamitin tong kalamansi pagkatapos nyo mag-ahit kasi sobrang sakit yun. Kasi minsan pag nag-ahit tayo, nagkakasugat. Pag nilagyan nyo ng kalamansi, sobrang sakit niyan. Huwag nyo gagawin. It's either after magkalamansi, tsaka kayo mag-aahit, or pag mag-aahit kayo, just don't use kalamansi at all. Kung mag-aahit kayo sa umaga, sa gabi nyo siya gawin. Reminder lang yun, guys. Mahapdi ang kalamansi ha, so be very, very careful with it. You can use this as well as sa tuhod at saka sa elbows kung nangingitim yan. Go ahead and try it out. Also, guys, natural deodorizer din. You can leave the calamansi in your kilikili. It will serve as a deodorant na rin at the same time. Pero kung hindi kayo komportable gawin yun, i-leave nyo lang ng 5 minutes kasi syempre, minsan pag nagmamadali tayo, wala na tayong extra time to take, para patagalin pa to. Kung meron kayong extra time, patagalin nyo to sa kilikili nyo. 5 minutes, 20 minutes, 1 hour bago nyo i-wash or rinse off. It's okay. Number 1 tsaka number 2 ko, gawin nyo sa umaga at saka sa gabi ha. Hindi lang siya pang umaga. Pag gabi rin, gawin nyo siya. And do it regularly. Gawin nyo siya palagi kasi para mas intense yung pagpapaputi ng kilikili or your elbows or your tuhod nyo. Para mas maging, 2 times effective siya. Kasi para mas makitaan nyo ng result. Deodorant naman, guys, ang masasuggest ko is that use as natural as possible. Kasi mas natural yung product na ginagamit nyo, mas effective siya or mas nakakatulong siya to maintain the whitened underarm or yung nangitim yung kilikili, papuputiin niya. Mas nakakatulong ang natural na mga products. Ang mga maisasuggest kong deodorants are the HBC one, which is the kalamansi. Yung kanilang body recipe, talagang super ganda nun, nice. Kasi meron siyang kalamansi extract. And then the second one is this, kung deodorant ha, this one is the Milko Roll-On Deodorant, which is a tawas base naman. Talagang nakakatulong silang dalawa.
And yun ang mga deodorant na talagang nakatulong sa akin in terms of pagpapaputi ng kilikili. Yung mga Nivea, Dove, hindi masyado sa akin. At the same time, hindi ko gusto yung amoy pag napapawisan yung mga deodorants na yun. Kaya hindi ko masyado silang ginagamit. Pero yung dalawang yan, yung HBC at saka yung Milk ko talagang super duper effective kung deodorant ang hinahanap nyo. Kasi at the same time, deodorizer sila and anti-perspirant. Ibig sabihin, hindi kayo pagpapawisan. Pero kung wala naman kayong problema masyado sa pawis, go for tawas. Tawas are very, very helpful, guys. Kung hindi naman kayo nangangamoy at more on pawis lang kayo or konting pangangamoy lang ng kilikili ang problema nyo at less pamamawis, go for tawas. The natural it is, mas nakakaputi, guys. So, go for natural products. Alam nyo na ako, humaling ako sa Milk Magic Puff. Ito talaga, as in, never akong disappoint nito. Talagang hindi nangitim kahit minsan. Ang kilikili ko sa kanya, never nangitim, never nagkaroon ng chicken skin, talagang all the way. Kaya lang, guys, again, pagpapawisan ng kilikili nyo dito kasi this is not anti-perspirant. This is deodorizer. So, yun lang, disclaimer lang ha. So, go for natural, guys. After kalamansi nyo, pag winash nyo na yun, tsaka kayo mag-deodorant or tsaka kayo, after nun, tsaka kayo magtawas. And also, guys, kung meron kayong well-trusted na deodorant na ginagamit ngayon at sa tingin nyo, hindi nangingitim ang kilikili nyo or hindi talaga nangingitim ang kilikili nyo, maintain nyo lang ang paggamit niyan. You don't have to change deodorants. Kung anong ginagamit nyo ngayon at sa tingin nyo, hindi naman nangingitim ang kilikili nyo, yun na lang gamitin nyo kasi less expense, di ba? So, kung trusted nyo yan, go for it. Another one, guys, kasama sa factor ng pangingitim ng kilikili is yung pagbunot, pag-ahit, at pag-wax. Find your best paraan para mag-alis ng buhok sa mga areas na yan or sa ating kilikili. Like, kung komportable na kayo at sa tingin nyo, hindi nakaka-apekto pag nagbubunot kayo ng buhok sa kilikili at di nangingitim ang kilikili nyo, go for it. Bunot na lang kayo, huwag kayo mag-ahit. Pero kung komportable kayo sa ahit, go for ahit. And then kung wax, wax. Kasi minsan, yung pagbabago natin, for example, nagbubunot tayo, tapos suddenly, nag-ahit tayo kasi wala tayong oras, nakaka-apekto rin siya sa pangingitim ng kilikili. So, find your comfort zone, guys. Ihanapin nyo kung saan kayo komportable and maintain nyo na yan. Doon na kayo. Kasi, merong mga tao na nangingitim ang kilikili nila pag nag-aahit and vice versa din. Meron din mga tao na nangingitim ang kilikili kapag nagbubunot. So, find your comfort zone. Yung comfort zone nyo kung saan kayo mas komportable at sa tingin nyo hindi nangingitim ang kilikili nyo, yun na lang ang gawin nyo. Huwag na kayong pumunta. Kung nag-aahit kayo, ahit na lang. Huwag na kayo magbunot. Kung nagbubunot kayo, bunot na lang or wax, wax na lang. Kasi, like for me, wala akong problema kung magbunot man ako at mag-ahit ako, parehas lang epekto, hindi nangingitim ang kilikili ko. But sa iba, ganun ang epekto sa kanila. Nakaka-apekto talaga yung pag-iiba ng process ng pag-alis ng buhok sa kilikili nila. So, find your comfort zone. Yun ang pinaka-best solution para hindi mangitim ang kilikili niya. Pinakahuli, guys, at isa sa mga pinaka-importante din, sa gabi, bago kayo matulog, kunyari naligo na kayo or kung hindi kayo nagligo, mag-wash kayo ng kilikili and put whitening cream sa inyong kilikili. It will help you kasi sa gabi, guys, nagre-rejuvenate ang skin So, habang nagre-rejuvenate yan, kung meron kayong cream na pinatong, mas na-absorb ng kutis natin kasi nga, nag-aano siya, nagbe-breathe in kasi yun ang time na at-rest din yung ating kutis. At the same time, mas nag-absorb sila ng ng mga nilalagay nyo sa kutis nyo. Kaya pansinin nyo, kung nag-night cream kayo sa gabi, kinabukasan, parang ang ganda-ganda nyo. Compare sa umaga, pag nag-cream kayo sa gabi, parang haggard na kayo, di ba? Kasi sa paggabi, mas at-rest yung kutis natin, mas nakakapag-absorb sila. Same as sa kilikili, guys. Huwag na kayo mag-deodorant sa gabi. Put a whitening cream. Kung wala kayong whitening cream, kung anong ginagamit nyo sa mukha nyo ngayon, lagay nyo rin doon. Pag natutulog kayo, you don't have to use deodorant, yun lang, whitening cream lang, or yung cream nyo lang na ginagamit, okay na yun. It will help you rejuvenate the skin na meron kayo sa kilikili nyo at saka sa elbows and tuhod. And yun, makakatulong din yun sa, actually, siya ang pinaka-nakakatulong kung paano magpaputi at saka yung kalamansi. Sila yung nakakatulong talaga magpaputi. So, sa gabi, guys, use your whitening cream sa inyong kilikili rin at the same time. At hayaan nyo lang yung kinabukasan, most probably. Kung hindi mag-stay kayo sa bahay, iwash nyo siya kasi alam nyo na. Pero kung hindi, most probably pagka umaga maliligo naman kayo, so wala namang problema. At saka sa gabi ngayon, medyo hindi naman ganun kainit. Unlike last summer na sobrang init pag gabi, kahit matulog kayo, sobrang init talaga. Pero ngayon hindi na masyado.
So, yung whitening cream nyo, makakatulong yan para pumuti ang kilikili nyo. So, use your whitening cream in your underarm as well at night. Do it regularly. Parang pagdadasal lang yan, gawin nyo palagi. Okay? And yeah, guys, that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo. At kung nakatulong sa inyo, give this video a big thumbs up. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please do give this a big thumbs up. And I hope makatulong tong mga suggestion ko sa pagpapaputi ng kilikili nyo. Kasi talagang nakatulong sila sa akin, especially after pregnancy and during pag tumataba ako at pumapayat. Yan, nanginginim talaga yung kilikili ko. At nakatulong talaga tong mga sinabi ko sa inyo sa akin. So, I hope it will help you also. And guys, yeah, that's it for this video. I hope you guys enjoyed it. Follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. Lalagay ko lahat sila sa description box. So, go ahead and check me out there. And also, and lastly guys, do not forget to subscribe in this channel kung hindi pa. Thank you very much guys for watching. Have a great day and a happy day too. Bye! I'll see you guys soon.